naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, February 12, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ilan mo kami haharapin? Kailan kayo hihingi ng tawad sa inyong mga kasalanan? Allison Shipping Lines dapat kasuhan ng murder ayon sa senador sa trahedya ng paglubog ng MV Kirsten. I think kung mas maganda, kung mapalitan ng someone who is more diplomatic. Kinatawan ng China dito sa Pilipinas, dapat nang mapalitan ayon sa ilang mambabatas. Reward para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Atong Ang, itinaas sa 20 million pesos. We will provide incontrovertible evidence that there is corruption, massive corruption inside the DFA. Hepe ng Bureau of Fire Protection at 39 na opisyal, pinasisibak at kakasuhan ng graft dahil sa umano'y pamemeke sa bidding. Binondo, Maynila, dinarayo na ng mga mamimili ngayong papalapit ang Lunar New Year. At face card na pang Y2K, mga kumasa sa bebot makeup trend, silipin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nasaan na nga ba ang kapitan ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3? Yan ang tanong ng mga survivor. Lalo't ilan sa kanila ang nagsabing posibleng buhay pa ang kapitan. Sa harap nito, nais pakasuhan ni Senator Raffy Tulfo ang may-ari ng shipping line. Hindi lang ng kasong administratibo, kundi murder dahil sa dami ng nasawi sa trahedya. Kalma ang panahon pero overloaded at tagilid ang barko. Nais po namin iklaro na nasa dock pa lang po ang barko, tagilid na. Matapang na humarap sa pagdinig ng Senado ang ilan sa survivors mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan noong January 26, kung saan 52 ang namatay. Inilabas nila ang sama ng loob sa umano'y mga pagkukulang ng shipping line at pang-aapi sa mga biktima at kaanak. Sa sobrang tagal po ng response ng PCG, may mga namatay pa po habang naghihintay ng rescue. Sinundan pa ito ng kanilang pahayag ng 10 lamang ang missing ni January 27. Pangalawang kasinungalingan. Sa araw na din iyon, 11 katawan ang na-retrieve ng private search operations na nandito po sa tabi ko. If only the dead can talk, ika nga. Sa hiwalay na pagdinig sa Kongreso, kinwestiyon ng isang kongresista kung nasaan na ang kapitan ng naturang barko. Can we ask the NBI to probe the whereabouts of the captain of the ships? Kung inyo pong papayagan, Mr. Chair. So, kung ang actual report, buhay pa yung kapitan? Meron pong nag-manifest, Mr. Chair, na may nakakita po sa kapitan. Pero dinidiin po ng Allison na siya po ay kasama sa mga namatay. Wala naman body, hindi nakita yung body so far. Ang isa sa nakakapagtaka, Mr. Chair, walang nagkiklaim. Walang pamilyang pumupunta para mag-claim sa kapitan. Ayon sa kinatawan ng may-ari ng Allison Shipping Lines, nananatili sa missing list ang kapitan. Pero nais itong paimbestigahan ng mga biktima sa National Bureau of Investigation. Dagdag pasakit naman sa pinagdaraanan nila ang anilay masamang pagtrato ng Allison. May isang nagsabi taga Allison, ang sabi sa amin, masaya na kayo, nakatanggap kayo ng pera. May trauma pa po kaming hinarap. Hindi namin po ipagpapalit ang buhay namin dahil lang sa 40,000 or 10,000. Giit naman ng kumpanya, hindi sila nagkulang sa pagtulong. We have already released around 21 million for as financial assistance. This covers only for the survivors and casualties po. As with regards to the medical expenses,
For those that needed medical care, we have already covered their medical expenses, and the amount is already around 1 million plus po. Hindi naman nakontento si Senator Raffy Tulfo sa ikakasong graft and corruption at reckless imprudence resulting to homicide para sa mga sangkot na opisyal. Anya, pag-aralan nyo na baka pwedeng murder just because, sa aking opinion, alam naman nila na yung kanilang barko ay bulok at kanilang barko ay hindi seaworthy at alam nila na kapag pinilit nilang ipalaot yun, mayroon mamamatay. una nang sinabi ng inspektor ng Coast Guard sa lokalidad na wala umanong overloading sa barko na may maximum capacity na 352 na pasahero. Pero sa investigasyon, may mga pangalan ng survivor at pangalan ng mga nasawi na hindi nakalista sa manifesto. Bakit nakalusot sa kanila yan? Ba't nila pinayagan? Most likely, kaya nila pinayagan, baka meron silang natanggap na regalo. Mula 2019, 31 maritime incidents na ang kinasangkutan ng Allison Shipping Lines. Kabilang ang isa pang major incident sa pagkasunog ng MV Lady Mary Joy 3 na ikinamatay ng 31 biktima March 2023. Kaya hiling ng mga biktima ngayon, tanggalan ng lisensya ang kumpanya, sampahan ng kasong kriminal at repasuhin ang maritime laws sa bansa. Hinihimok ng House Deputy Minority Leader ang Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang umano'y mga mensaheng nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kickbacks mula sa flood control projects. Ayon kay Congressman Edgar Erice, isa siya sa 5 taong pinagpakitaan ni Congressman Leandro Leviste ng mga umano'y text sa pagitan ng Pangulo at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng sinasabing delivery ng kickbacks. Sinabi rin ni Erice na nasa isang USB drive ang mga palitan ng mensahe na umaabot umano ng ilang buwan tungkol sa halos 8 bilyong piso na galing sa flood control projects na ginamit naman daw sa kampanya. Una na ang iniugnay ng puganteng si dating Congressman Zaldico si Bersamin sa listahan ng mga proyektong umaabot sa 100 bilyong piso na ipinasok umano sa pambansang pondo. Kailangan magkaroon ng closure flood control mess. At palagay ko, ang pwede na lang dito yung Blue Ribbon Committee. Nalulungkot ako kasi because of the fear that the Vice President will succeed the President in case of impeachment, in case of resignation, na kailangan tanggapin na lang natin na niloloko tayo ng gobyerno. Kinuson ng kampo ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang plunder complaint laban sa kanya matapos maghayag ang 3 niyang co-respondents na hindi na sila magsusumite ng response matapos ma-discharge sa ilalim ng Witness Protection Program. Dumalo si Revilla sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa Department of Justice bago ibinalik sa New Quezon City Jail. Bago sumakay sa sasakyan ng BJMP, sinabi ni Revilla na hindi niya alam kung papaano umano nakatutulog ang mga nag-aakusa sa kanya. Giit pa ng kampo ni Revilla, may mga pagkakaiba umano sa mga pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at bilang ng umano'y pag-deliver ng pera. Nakatakda namang ipagpatuloy ang pagdinig sa February 20. Nakakagulat kanina, nung magpa-file na ng counter affidavit, nagulat na lang kami na yung tatlo, si Mr. Alcantara, Mr. Opulencia, saka si Yusek Bernardo, nag-manifest na hindi na sila sasagot kasi discharge sila sa Witness Protection Program. Sa Mindoro na ikukulong ang sinumang sangkot sa flood control corruption na mapatutunayang guilty at hindi dito sa Metro Manila. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang, sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro ikukulong ang mga sangkot at hindi tatanggapin ng mga request na ma-accommodate sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Anya, unti-unti na itinitigil ang mga operasyon sa NBP at nakatakdang isara bilang bahagi ng programa ng Bucor na bawasan ng siksikan o sobrang dami ng mga bilanggo sa kulungan. Binigyang diin din ni Katapang na walang espesyal na treatment na ibibigay sa Anyay Supermax facility sa Sablayan, hindi kagaya noon. Yung pong guidance talaga na
kailangan na maparusahan naman talaga yung mga na-involved sa blood control, walang special treatment, walang yung mga passes, whatever. No? So we want to make sure na hindi maulit yung mga nangyari sa previous administration kasi talagang nakakahiya naman po kung hindi sila maparusahan. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta sa mga magsasaka sa tulong ng iba-ibang paraan, kabilang na ang pagbibigay ng modernong teknolohiya at maayos na irigasyon sa mga magsasaka. Sa inaugurasyon ng bagong rehabilitate na Mahayag Dam sa Zamboanga del Sur ngayong Huwebes, sinabi ni Marcos na layo ng proyektong magkaroon ng mas maayos na water diversion at irigasyon na magpapalakas sa produksyon ng agrikultura doon. Inaasahang mapapakinabangan ito ng nasa mahigit 3,000 magsasaka. Dagdag ng Pangulo, makatutulong rin ang dam sa pag-iwas sa baha lalo na tuwing tag-ulan. Ayon sa pamahalaan, nasa 63 billion pesos ang nakalaan para sa iba-ibang irrigation programs ng National Irrigation Administration. Makakaasa po kayong patuloy ang administrasyong ito sa pagbibigay sa ating mga magsasaka ng mas mabilis na access sa ganyan sari-saring teknolohiya, sa sari-saring pagsasanay, suporta pa para umangat at maging mas maginhawa pa ang inyong mga buhay. Patong-patong na anomalya ang isiniwalat ng DILG sa attached agency nito na Bureau of Fire Protection. Mismong ang hepe ng BFP ang kakasuhan dahil sa umano'y pamemeke sa bidding process. Samantala, iimbestigahan naman ang nasa 1,000 opisyal dahil sa umano'y scam sa fire inspections sa business establishments. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Kakasuhan at sisibakin sa pwesto ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang mismong hepe ng Bureau of Fire Protection na si Fire Director Jesus Fernandez kasama ang kanyang mga deputy at mga opisyal ng Bids and Awards Committee. We will charge them with the bahala na ang sandigan kung makita kung anong guilt nila, but we will provide incontrovertible evidence that there is corruption, massive corruption inside the BFP. Kaugnay yan ang umano'y anomalya sa bidding process sa ahensya magmula 2014 hanggang 2025. Si Director Fernandez, before becoming chief of the BFP, was head of the procuring entity. Siya yung head ng BAC. Wala pa namang tugon si Fernandez ukol sa issue. Samantala, iimbestigahan din ng mahigit 1,000 BFP officials sa buong bansa kaugnay sa umano'y racket sa fire safety inspections. Ang modus kasi, sa pilitang pagbebenta ng overpriced fire extinguishers para mabigyan ng fire safety inspection certificate. Ang target naman, maliliit na negosyo. Nauuna ang nagbebenta ng fire extinguisher. Dadating sa loob ng lugar sa loob ng tindahan, sa loob ng clinic, sa loob ng negosyo, sasabihin nila, oh, parating na ang fire inspector nyo. Bumili na kayo sa akin, ako na bahala, papasa na kayo kagad. Ayon kay Remulla, aabot sa 15 billion pesos kada taon ang halaga ng corruption scheme. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano. Ipinasilip ng asawa ng American singer-songwriter na si Charlie Puth na si Brooke Sanson ang kanyang baby bump sa latest maternity photos ng mag-asawa na ibinahagi online. Sa naunang panayam sa The Tonight Show starring Jimmy Fallon, ibinunyag ni Puth na nakatakdang manganak ang misis sa Marso. Ilang linggo na lang yan mula ngayon. Biro pa ng mga awit, hangad niya na magkahilig din sa musika ang kanyang anak dahil dito lamang siya mahusay. See you soon, Baby Puth. Susunod, Chinese envoy to the Philippines dapat nang mapalitan ayon sa ilang mambabatas. At DILG dinoble ang reward money para sa makapagtuturo kay Charlie Atong Ang.
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Iginigiit ng ilang senador na makabubuting palitan na ang Chinese ambassador to the Philippines dahil sa nangyayaring gusot sa pagitan ng mga opisyal ng China at ng Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea. Sa pahayag naman ng Embahada ng China, tila pinagbabantaan umano ng ilang senador ang Chinese diplomats. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Para sa Chinese Embassy, pananakot sa China ang hakbang ni Senate President Vicente Sotto III at ilang senador. Ito'y matapos maglabas ng resolusyon ang Senado na kumukundina sa mga aksyon ng China laban sa ilang Philippine government officials na nagtatanggol sa West Philippine Sea. Tanong ng Chinese Embassy, sino ang totoong walang respeto gayong mga senador ang nagbansag sa China bilang bully? Wala umano nagpapatahimik sa Philippine government officials at sa halip, mga senador pa ang nagbantang ideklarang persona non grata ang Chinese diplomats. Sabay apila sa Department of Foreign Affairs na mamagitan para sa healthy dialogue ng dalawang bansa. Pero ayaw ng patulang pa ni Soto ang mga kritiko, sa halip ay hahayaan na lang niyang mapiko ng mga ito. May patutsada naman si Senador Raffy Tulfo sa China. Ang mahirap kasi sa China, napaka-sensitive nila. Samantalang silang aggressor dito. Pero para kay Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, ang Chinese ambassador umano ang nagpapalala ng sitwasyon. I think kung mas maganda, kung mapalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. Wala akong authority para sabing palitan. Pero it will be best for the interest of the Chinese and Philippine relationship na siguro magkaroon ng bagong ambassador. Hindi rin anya tinatakot ng Senado ng China sa ipinasang resolusyon na kumukundina rito. Pagbibinta kami mga senador na pro-war daw kami kasi against China kami. We are just standing up for what is right, for what is ours, and protecting our sovereignty. Pero kung si Senador Robin Padilang tatanungin, mainam anyang sundin ang posisyon ng Pangulo sa issue na gamitin ang diplomasya. Huwag tayong maging bastos. Ako kasi, ang posisyon ko, hindi tama yung ginawa ni Commodore Tariela na ginawa niya ng karikature yung presidente ng China. Nauna rito, sinabi ng DFA na nagpapatuloy ang ugnayan nila sa Chinese counterparts para magkaroon ng linaw sa ilang issue sa West Philippine Sea. Mas makabubuti rin nilang maghinay-hinay ang bawat isa sa paglalabas ng mga pahayag maging ng personal attacks laban sa foreign counterparts. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Matapos ang ilang banggaan ng mga mambabatas at iba pang opisyal ng pamahalaan kaugnay ng estado ng West Philippine Sea, nagpahayag naman ng suporta si National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez sa ideyang dalhin sila sa pinag-aagawang teritoryo. Anya, hakbang ito para mas maunawaan at makita ng mga government executives at legislators ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Lopez, hindi raw kasi masyadong na-appreciate ng mga opisyal ang tunay na sitwasyon on the ground, partikular na sa bayan ng Kalayaan Island. Bagamat kinikilala at nirerespeto ni Lopez ang debate bilang bahagi ng demokrasya, iginiit naman niyang hindi kailanman dapat isalalay sa debate ang soberanya ng bansa. Gayunpaman, wini-welcome naman ni Lopez ang WPS Mandatory Education Bill, pero dapat anya muna itong pag-aralan pa at hindi na kumalat pa ang mga maling impormasyon. Matatanda ang una nang inimbitahan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sina Senator Rodante Marcoleta, anak na si Congressman Paulo Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano na bisitahin ang Kalayaan Island Group. For example, sa Kalayaan Island Group, sa Pag-asa, Barangay Pag-asa o sa municipality ng Kalayaan. Teritoryo natin yon, mayroong mga tao doon. It is a local government unit. So dapat, tama lang na bisitahin nila para ma-appreciate nila kung ano talaga ang meron tayo doon, kung bakit tayo naninindigan at bakit tayo ay pinaglalaban natin ang ating karapatan doon sa malayong lugar na yon.
Itinaas na ng Department of Interior and Local Government ang reward money sa 20 million pesos para sa makapagtuturo at ikadarakip ng gambling tycoon na si Charlie Atong Ang. Sa press briefing, sinabi ni Interior Chief John Vic Remulla na seryoso sila sa pagdaragdag ng reward money at tunay na babayaran ang taong makapagtuturo para sa ikareresolba ng issue. Anya, manggagaling ito sa confidential funds ng PNP at DILG. Matatandaang wanted ng korte sa Laguna at Batangas si Ang. Kaugnay ng pagkawala ng mahigit sa 30 sabungero mula 2021 hanggang 2022. Walang GPP atos dito ha. Totoong tao babayaran namin dito kung makita namin. Sinusuri ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ang aplikasyon ng 500 na karagdagang individual na nagnanais makilahok bilang mga biktima sa kaso ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa dokumentong may petsang February 9, nagsumiti ang ICC registry ng 227 na dagdag na aplikasyon na binubuo ng 500 katao na nagpakilalang indirectly affected sa ilalim ng kampanya ng War on Drugs ng dating Pangulo. Noong nakaraang buwan, pinayagan na ng hukuman ang 39 na naunang aplikante na makilahok sa proseso. Nakatakdang simulan sa February 23 ang 4 na araw na confirmation of charges hearing kung saan tutukuyin kung may sapat bang batayan para ituloy ang kaso sa paglilitis. Samantala, pinayagan din ng hukuman ang dagdag na 78 ebidensya na inihain ng depensa habang nadagdagan din ng 2 ebidensya ang prosekusyon. Kinumpirma ni Senator Riza Ontiveros na may inilabas ng warrant of arrest ang hukuman sa Pasay City laban kay Michael Maurilio alias Rene. Kaugnay ito ng kasong cyber libel na isinampa ng senadora matapos siyang akusahan ni Rene ng umano'y pagbabayad ng 1 milyong piso para tumistigo laban kay Apollo Kibuloy at idawit ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Hindi pa naman naglalabas ng pahayag ang kampo ni Maurilio kaugnay ng warrant. Samantala, idineklara na ng Sandigan Bayan 6th Division si dating Ako Bicol Representative Zaldico bilang fugitive from justice. Sa 16 na pahinang resolusyon na may petsang February 3, binigyan din ng hukuman na hindi maaaring makilahok si Ko sa mga paglilitis at hindi rin siya maaaring humiling ng anumang judicial relief habang itinuturing na pugante. Wala pa namang pahayag ang kampo ni Ko kaugnay nito. Trending ulit worldwide ang 2005 hip-hop song na Bebot from the group Black Eyed Peas kasama ang kanilang Filipino-American member na si Apple Diab. This time, binigyang buhay ng netizens ang kanta sa tinaguriang historically accurate Bebot trend. Tampok dito ang TikTokers na nagre-recreate ng makeup look sa estilo ng early Y2K o 2000s. At hindi nagpahuli ang ilang artista na nakisakay na nga sa trend tulad din na Ashley Ortega with her full bangs at big earring hoops at Maris Racal complete with the poofy front bangs. Siyempre, may entry din ang diyosa na si Ann Curtis at celebrity royalty na si Janine Gutierrez. Sa aming pagbabalik, ready na ba sa Lunar New Year? Binondo, Maynila, dinarayo na ng mga mamimili. Bumibili ng tikoy at ilang pampaswerte, nagsimula na ngang dumagsa. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ilang araw na nga lang, Chinese New Year na. Kaya naman ang Lucky Chinatown sa Binondo, Maynila, kaliwat kanan na ang mga nagbebenta ng mga Chinese New Year merch, kabilang na ang mga pampaswerte. At syempre, ang bida sa handaan ng mga Chinoy, ang tikoy. Ang iba-ibang flavor at mga pampaswerte sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Tuwing
Sasapit ang Chinese New Year, buhay na buhay ang mga lansangan sa Binondo, Maynila at iba pang komunidad ng Chinoy sa Pilipinas. Kaya naman patuloy pa rin na isinasagawa ng mga Chinoy ang kanilang nakagawiang tradisyon, tulad ng paghahanda ng mga bilog na prutas, pagbibigay ng angpao o yung pulang sobre na may pera, at pagsasagawa ng feng shui practices para sa swerte. Pero ang talagang bida sa handaan na talaga namang hinahanap-hanap at pinipilahan, walang iba kundi ang tikoy. Isang uri ito ng kakanin na madalas inihahanda tuwing Chinese New Year na sumisimbolo umano sa matibay na ugnayan ng pamilya at patuloy na pag-angat sa buhay. Nandito tayo ngayon sa pinakasikat na bilihan ng tikoy, hopya at kung ano-ano pang mga Chinese delicacies, ang Eng Bitin na matatagpuan dito sa Binondo, Maynila. Tara, pasok tayo! Entrance pa lang, bubungad na agad ang napakahabang pila ng mga customers para bumili ng iba't ibang ihahain sa darating na Chinese New Year. Nangunguna na nga dito ang iba't ibang kulay ng tikoy na may iba't ibang flavors. Merong tikoy pandan, tikoy sweet corn, strawberry, chorizo, peanut sesame, creamy latte tikoy, cheese tikoy, dragon fruit tikoy at marami pang iba. Pero bakit nga ba pinaniniwala ang maswerte ang pagkain ng tikoy? Ginagamit nito pang celebrate is yung tikoy nga dahil sa tatlong bagay. No? Una-una yung pagiging bilog. Pag bilog kasi walang kanto, no? Walang problema. Tapos pangalawa, hugis pera pa siya, di ba? Pangalawa naman yung pagiging matamis. So sweet ka sa family and friends mo the whole year round. Pangatlo po is yung pagiging malagkit. Symbolizes yung close family ties ng mga Pilipino. And of course, yung pagdikit na rin ng swerte. Naglalaro mula 160 pesos hanggang 290 pesos ang presyo ng tikoy depende sa laki. At 190 pesos to 295 pesos naman ang flavored tikoy. Samantala, hindi kalayuan sa tindahang ito, makikita naman ang mga nagbebenta ng mga Lucky Charms gaya ng Lucky Cat, bracelet, wind chimes at kung ano-ano pa. Ang masiglang pagsalubong sa bagong taon ay hindi lamang isang kasayahan, kundi isang pagsasabuhay ng mayamang kultura at paniniwala ng mga Chino na dinala ng kanilang mga ninuno sa ating bansa. Happy Chinese New Year! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Speaking of nalalapit na Lunar New Year, naghahanda na ang ilan sa ipamimigay na ampao. Pero look, whose task para bantayan ito? Susunod kaya ang fur baby sa kanyang fur mommy? Panoorin. Bantay sarado ang ampaw. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Webes ay mula sa dating Pangulo ng Amerika na si Dwight Eisenhower. Ang sabi niya, mas mahalaga ang pakikipag-usap ng harapan kaysa sa digmaan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.